Senator Ronald Bato de la Rosa nagpakita na sa Senado matapos ang 6 na buwang pagliban. Pagpasok sa Senate building na balot ng tensyon. Ayaw ba Senator sa Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Senator Alan Peter Cayetano nahalal na bagong Senate President. Senator Vicente Soto III naniniwalang may kinalaman sa impeachment ang biglaang pagpapali sa kanya bilang Senate leader. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Yeah, probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Manhunt sa mga puganteng sina Atong Ang, Gerard Bantag at Rafael Dumlao III pinaigting ng Department of Interior and Local Government. Ang lingwahe sa harap ng command conference, I'm usually very formal. Diba? Pero kahapon medyo nagtaas na ako ng boses, diba? Ano pa naman yan, diba? 200,000 kayo, hindi nyo makahanap. Tatatlong tao, hindi nyo mahanap, diba? So, challenge ko sila na yung 200,000 yan, dapat lahat ma-harness para mahanap yung 3 taon to. Pilipinas at Paraguay lumagda sa mga kasunduan kaugnay ng edukasyon at visa waiver. Pagluluwas ng produktong isda, isa sa tinalakay ni PBBM at President Palacios. President Peña and I engaged in bilateral talks that covered potential areas of cooperation between our two countries, such as in agriculture, in trade, renewable energy, amongst others. I raised the possibilities of Philippine export of tuna, sardines, milkfish, and the other products to Paraguay, which would certainly give a boost to our local industry. Senator Ronald Bato de la Rosa nakiusap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ibigay sa International Criminal Court. Sana, huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman, kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. 5 senador naghain ng resolusyong humihimo kay Senator de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. Contingency plan ng Philippine National Police sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakahanda na. Criminal Investigation and Detection Group inatasang manguna sa operasyon. Sa ngayon po nilinaw natin sa Director ng Legal Service, hindi pa po nagko-convene ang NCB-PCTC kaugnay ng pag-implement ng ICC warrant po. Meaning po, wala pang specific na direct na kautusan sa Philippine National Police para po siya ay arestuhin. Napaulat na cabinet revamp, itinanggi ng Malacanang. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. Mga armadong kalalakihan tinangka umanong pumasok sa Senate building. Approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Umano'y confidential agent mula sa NBI na aresto matapos ang gulo sa Senado ayon kay Senator Amy Marcos. May nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya.
NBI Director Melvin Matibag, itinangging nagpadala sila ng NBI agents sa loob ng Senado. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na iakyat na sa Senado. Meralco at NGCP nagpatupad ng rotational brownout sa iba pang lugar sa Luzon at Visayas. Kaso laban sa pulis na nambugbog ng kanyang kinakasama tuloy. Ako po yung hihingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Wala pong epekto. Tuloy po ang kaso. Sentimiento ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, stage o gawa-gawa lang ang paumaril sa Senado. Patas na investigasyon sa pangyayari, mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Philippine National Police kinumpirma ang pagkaka-aresto sa isang individual kaugnay ng barilan sa Senado. Partisipasyon ng National Bureau of Investigation, isa sa iimbestigahan. Siya ngayon ay i-inquest sa sampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of ammunitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, tsaka tinitignan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa nakaalis na sa Senado. Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba there's no warrant? So, he's free to go. He did not escape. He chose to leave. Senado, posible nang mag-convene bilang impeachment court sa May 18, araw ng Lunes. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time. Implementasyon ng reframed curriculum, ipinagpaliban. Commission on Higher Education, pag-aaralan muna ang mga hinaing sa planong pag-aalis ng history, Rizal at ethics subject sa kolehiyo. We came to a decision that there will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestation because we understand where they are coming from. Senate Sergeant-at-Arms Retired Major General Mau Aplaska sinuspindi ng Ombudsman ng 6 na buwan. Shooting incident sa Senado iniimbestigahan na. Worrisome yun kasi nga papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? Department of Justice bumuo ng special panel na mag-iimbestiga sa shooting incident sa Senado. Senator Bato de la Rosa aarestuhin kapag nagtangkang lumabas ng bansa. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. Mga investor nawawala ng kumpiyansang mamuhunan sa Pilipinas dahil sa ingay politika na dinagdagan ng gulo sa Senado ayon sa isang ekonomista. Medyo naapektuhan actually. Kasi dahil kaya nga nag-record high yung dollar peso. Nagsara kahapon sa 61.64. No? That's the highest on record. At rotational brownout patuloy na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Mga consumers pinalalahanang magtipid ng kuryente. Kung makabalik yung mga planta na nasa Batangas, number one, wala nang red alert sa Monday. And with the current supply, there would be no alerts over the weekend.